Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Tayo naririto sapagkat bilang mga deboto, hindi lang tayo pang piyesta. Tuloy ang debosyon. Ang tunay na deboto, hindi lang tuwing piyesta, hindi lang tuwing Biyernes Santo, hindi lang tuwing prosesyon, lalo't tigit tuwing misa at pagdarasal. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, salamat at nandito ka. At sa kabila naman sabihin mo, pagpapalain ka ng Diyos. Sa ating unang pagbasa, ipinapakita sa atin ng ugnayan ng paniniwala at pamamahinga. Kung kayo po'y nakinig maigi, mapapansin ninyo na paulit-ulit sinabi ng may akda sa sulat sa Hebreo na ang naniniwala ang makasusumpong ng pahinga sa Diyos. Kaya nga, sabi ay, hali kayo, pumasok kayo, at kayo'y makapagpapahinga. Ang tunay daw na naniniwala, makapagpapahinga. Ngayon naiintindihan ko na bakit sa simbahan ang daming nagpapahinga, ang daming tulog. Tingnan nyo nga yung katabi nyo, gising pa ba? No? Siguro nga ho, dahil sa labas, pagod na pagod tayo, bigat na bigat tayo, litong-lito tayo. Kaya nga, pagdating natin dito, buhos ang laman ng ating dibdib, isip at kalooban. Kaya nga iba nga sa atin, napapaiyak na lang. At di ba minsan, sa sobrang iyak mo, napagod ka na, nakatulog ka na. Kaya pala ganoon, may ugnayan. Ang tunay na naniniwala, makasusumpong ng pahinga. Kaya naman pala, yung mga taong walang pahinga, yung mga taong abalang-abala, ingat daw po, ibig sabihin yan, kulang ka sa tiwala. Bakit? Kasi gusto mo lahat ikaw. Sa iyong mga kamay, ikaw ang gagawa ng lahat. Ikaw ang may control ng lahat. Ikaw ang nagdidikta ng lahat. Naalala ko dati, sabi sa akin ni Cardinal Sin, pagbigyan mo naman ng Diyos, huwag mong gawin lahat. Bigyan mo naman ng pagkakataon ng Diyos na may gawin sa buhay mo. Dahil kadalasan, minsan gusto natin, tayo ang masunod sa mga kamay natin lahat. Kaya naman tuloy pagdating ng panahon, hindi ka mapahinga. Kasi ang dami-dami mong inaalala. Kaya pala, may mga ibang tao, ang ganda-ganda na ng kama, ang lambot-lambot na ng kutsyon, ang lamig-lamig, aircon na aircon, ang ganda ng TV, ang ganda ng mga aparato, pero hindi makatulog. Dahil ang daming lumalaro sa isip, ang daming inaalala. Buti pa kayo, naupo lang, tulog na. No? Yung ibang tao, kailangan pang uminom ng gamot. Kaya di ba po, may mga ibang artista, lalo na sa Amerika, ang kinamamatay, overdose. Kasi gusto nilang magpahinga. Gusto nilang matahimik. Pero hindi makaya dahil ang dami-daming lumalaro sa kanilang isip. Ang dami-dami nilang pangamba. Tingnan nyo nga yung katabi nyo, kaya hayaan nyo na kung natutulog. Biyaya yan ng Diyos. Baka dito lang siya nakahanap ng pahinga. Pagbigyan na natin. Tingnan lang, baka tumutulo ng laway. No?
Ang tunay na nagtitiwala ang makahanap ng pahinga. At naniniwala ko lahat tayo rito, kailangan natin ng pahinga. Tingnan nyo aling katabi nyo, mukha bang pagod na? Mukhang kailangan ng pahinga? O mukha namang pahingang-pahinga? Lahat tayo may pinagdaraanang mabigat, nakakapagod, nakakalito. Kaya nga nandito tayo ngayon, sinasabi natin sa Poong Nazareno, marami kami pong inaalala, maraming pabigat, maraming pagsubok, napapagod na kami, pero sa iyo kami naniniwala, mahal na Poong Nazareno, sa iyo kami umaasa, kaya sa iyo kami makahanap ng lakas at pahinga. Kaya nga't nandito pa ho kami, ang layo ng mga dinayo namin, sapagkat sa iyo lamang ang aming pahinga at lakas. Ang nagsasabi na ang kanilang pahinga at lakas ay si Jesus Nazareno, itaas nga ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. Kaya naman pala sa Ebanghelyo, narinig natin yung paralitiko. Di ba po ang paralitiko, hindi na makagalaw, hindi nga makausad sa kanyang sarili. Kulang sa pahinga dahil walang lunas at lakas. Pero pansinin po ninyo, hindi ang paniniwala niya ang nakaantig sa puso ni Jesus Nazareno, kung hindi ang paniniwala ng kanyang mga kaibigan. Yung mga kaibigan daw niyang nagdala, binakbak pa nga yung bubong para maibaba yung kanilang kaibigan. Naantig si Jesus Nazareno sa paniniwala ng mga kaibigan. Kaya sa misang ito, gayahin natin yung mga kaibigan. Huwag lang yung sarili natin ng pagdasal natin. Tandaan ninyo, mas naantig si Jesus Nazareno sa mga taong pinagdarasal at ipinagkakatiwala yung iba, lalo na yung walang maasahan sa buhay, yung walang kalaban-laban, yung hindi man lang matulungan ng kanilang sarili. Kaya pwede ba sa misang ito, baka may kakilala kayo, may kamag-anak kayo, mahal kayo sa buhay, hindi nga makapunta ngayon sa Quiapo, may sakit, naguguluhan, nawawala ng pag-asa. Pwede kayang isang tabi muna natin yung ating kahilingan at sabihin natin, ang gusto ko pong ipagdasal ngayon, ipagkatiwala sa iyo, ito pong kakilala ko ngayon na may sakit sa puso, may cancer, tinaningan na, may problema sa pamilya, yung anak niya hindi pa umuuwi, yung asawa niya nagloloko, yung kabuhayan niya hindi umaangat. Huwag kayong matakot na hindi nyo masabi yung dinadasal nyo at sinabi nyo yung kahilingan ng iba. Hindi ho kuripot ang Diyos na kapag dininig yung dasal nung pinagdarasal nyo, hindi na kayo bibigyan. Tandaan natin, mas naantig si Jesus Nazareno sa mga taong iba ang iniisip, iba ang pinagmamalasakitan, iba ang nais tulungan. Sapagkat yun din ay tiwala. Pag hindi yung inuuna mo ang sarili mo, ibig sabihin din nun, nagtitiwala ka sa Kanya. Na hindi ka rin niya kakalimutan. Kung ibang tao, kailangan sabihin mo yung gusto mo. Kasi baka pag sinabi mo yung iba, hindi ka na mapagbigyan. Hindi ganon si Jesus Nazareno. Kaya wag ho kayong mag-alala kung ang ipagdasal ninyo yung iba. Mas kalulugdan pa nga niya kayo kapag inuunan yung iba kaysa sa sarili ninyo. Sapagkat yan ay tanda ng pagtitiwala. At ang may pagtitiwala, may pahinga. Ang may pagtitiwala, hindi nauubusan ng pag-asa. Kaya nga yung santo natin sa araw na ito, si San Antonio Abad, lagi siyang nagdadasal. Nagpunta pa nga siya sa disyerto. Kasi
Gulong-gulo siya sa syudad. Maiingay, magugulo. Yung mga tao gusto sa kanilang kamay lahat ang mangyari sa buhay. Ang gusto ni San Antonio, manalangin, magtiwala. Kaya naman siya ang nakatanggap ng tunay na pahinga at himala. Ito rin ang ipagdasal natin ngayon, mga kapatid. Baka pagod ka ngayon, nalilito ka ngayon, ang dami-daming sumasagi sa isip mo ngayon, gusto mo lahat ilagay sa mga kamay mo. Sinasabi sa iyo ngayon ang Poong Nazareno, ipagkatiwala mo sa akin. Huwag laging ikaw ang masunod. Hayaan mong ako ang masunod. Sapagkat ang tunay na may tiwala, ang may tunay na pahinga at lakas. Kaya't magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito na naman kami sapagkat kayo ang aming pahinga. Kayo ang aming lakas. Kayo ang aming pag-asa. Marami kami ngayong dala-dala sa buhay. Inaamin namin, nabibigatan po kami, nalilito po kami, napapagod na po kami. Kaya nga't sa iyo kami bumabaling, sapagkat kung lahat ay iaatas namin sa aming mga kamay, mapapagod lang kami at hindi ito mamumunga ng lubos. Sa iyo kami nagtitiwala, hindi lang para sa aming mga sarili, kung hindi para sa aming kapwa, para sa aming bayan. Sapagkat sa iyong mga kamay, matatagpuan namin ang tunay na kapayapaan, ang tunay na lunas, ang tunay na biyaya, ang tunay na pahinga, ang tunay na himala. Ikaw ang aming pag-asa. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.